ka-express matapos ang matinding ACL injury na nagpatigil pansamantala sa career ni Kai Sotto. Marami ang nagtatanong kung maibalik pa ba niya ang dating explosiveness at dominance niya sa court. Pero ngayong 2026, tila isa lang ang sagot ni Kai sa lahat ng duda. Mas mabangis pa siya ngayon kaysa dati. Sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas, agad nagparamdam si Kai na hindi na sayang ang mahabang recovery process niya. Hindi ito simpleng comeback lang, ito ay isang transform version ng dating batang prospect na puro raw talent ang puhunan. Ngayon, mas mature na ang kanyang laro, mas kontrolado ang katawan, at mas physical na siyang makipagsabayan sa mga malalakas na import at international big men. Mas lalo pang umugong ang pangalan ni Kai matapos ang sunod-sunod na solid performances, kabilang na ang double-double games na nagpatunay na buo na muli ang kanyang confidence at mobility. Para sa maraming fans, parang ibang Kai Sotto na ang nakikita nila ngayon, hindi na lang basta matangkad na center, kundi isang mas kompletong modern big man na marunong magbasa ng depensa, pumili ng tamang galaw at kontrolin ang pacing ng laro. At habang unti-unting bumabalik sa peak condition ang 7'3 Pinoy Giant, mas lumalakas ang excitement ng Gilas Pilipinas fans dahil kung ito pa lang ang comeback version ni Kai, paano pa kapag tuluyan na siyang bumalik sa 100%? Posibleng ito na ang simula sa pinakamapanganib na version na Kai Sotto na makikita ng buong Asia. Nung tumama ang ACL injury ni Kai, noong 2025, maraming Pinoy ang literal na napahinto, hindi biro ang ACL tear para sa isang 7-footer. Sa basketball world, ito ang klase ng injury na kayang magpabago ng buong career trajectory ng isang player. Maraming atleta ang nakakabalik pero hindi na bumalik sa dating galaw, bilis o kumpiyansa. Kaya natural lang na maraming fans ang natatakot para sa kinabukasan ng pinakamalaking basketball prospect ng Pilipinas. Pero habang tahimik na nagre-rehab si Kai sa nakalipas na mga buwan, may unti-unting nabubuo ang bagong version ng kanyang laro. At ngayon, kitang-kita na yon sa Japan B-League. Sa kanyang official return para sa Koshigaya Alphas nitong 2026 season, hindi nagmukhang player na galing major injury si Kai. Sa halip, mas gumaling pa siya dahil sa injury. Ilang games pa lang mula sa kanyang comeback, agad siyang nagtala ng malalakas na performances, kabilang ang sunod-sunod na double-double games. Isa sa pinaka-pinag-usapang laro ni Kai ay ang dominating 20 points at 14 rebounds performance laban sa Hokkaido. Bagay na nagpaingay muli sa pangalan ni Kai sa Asian basketball scene. Pero higit sa statistics, ang talagang napapansin ngayon ng mga fans at analysts ay ang pagbabago ng paraan ng paglaro ni Kai. Mas composed siya ngayon sa ilalim. Hindi na siya nagmamadali sa bawat possession, mas maingat ang kanyang footwork, mas physical na rin siyang makipagbanggaan sa paint kumpara ng mga nakaraang taon. Ang dating criticism sa kanya na masyadong manipis o kulang sa lakas ay unti-unti nang nawawala habang lumalakas ang kanyang katawan pagkatapos ng rehab process. At dito naging mahalaga ang injury recovery ni Kai. Dahil imbis na puro laro at biyahe lang, napilitan si Kai na mag-focus sa conditioning, body strengthening at movement efficiency. Maraming elite athletes ang nagsasabing, minsan doon ka talaga natutong mag-evolve bilang player kapag napilitan kang huminto. At mukhang yun mismo ang nangyari kay Kai. So ngayon, mas mataas na ang basketball IQ ni Kai, mas kontrolado ang pacing niya sa offense at defense, hindi na lang siya umaasa sa height at wingspan, may timing na, may patience na at mas ramdam ang presence niya sa loob ng court. Kaya ngayon, habang patuloy siyang bumabalik sa peak form sa Japan B-League, maraming Gilas fans ang na-excite sa posibilidad ng kanyang pagbabalik sa international stage. Dahil kung ito pa lang, ang comeback version niya matapos ang injury, posible talaga ang Kai Sotto version 2.0, ang maging pinakamapanganib na version ng kanyang career. At habang patuloy na lumalakas ang laro ni Kai sa Japan B-League, mas nagiging malinaw ngayon kung bakit napakalaking bagay ng kanyang pagbabalik para sa Gilas Pilipinas. Dahil sa totoo lang, ibang klase ang impact ni Kai kapag healthy siya. Hindi lang ito tungkol sa points o rebounds. Ang tunay na value ni Kai ay kung paano niya binabago ang buong sistema ng laban sa magkabilang dulo ng court.
Kapag nasa loob si Kai, automatic na nag-iiba ang diskarte ng kalaban. Sa depensa pa lang, malaking problema na agad ang kanyang haba at timing bilang rim protector. Kahit hindi siya makakuha ng block, napipilitan ang mga guards at slashers na baguhin ang kanilang tira dahil alam nilang nasa ilalim si Kai. At ngayon, mas malakas na ang katawan niya pagkatapos ng injury recovery, mas nagiging epektibo siyang makipagbanggaan sa mas physical na center sa Asia. Pero mas nakakagulat ngayon ang improvement ni Kai sa offensive side. Noong unang mga taon ni Kai bilang pro player, madalas siyang umasa sa simple hooks, putbacks at pick and roll finishes. Ngayon, mas diverse na ang kanyang laro. Mas komportable na siyang magbasa ng depensa, mas patient siya sa pag-atake, at higit sa lahat, mas confident na siyang gamitin ang kanyang outside touch upang hilain palabas ang depensa. Ito ang dahilan kung bakit maraming basketball observers ang naniniwalang bagay na bagay si Kai sa modern international basketball. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat na matangkad ka lang. Kailangan marunong kang dumepensa sa switching, marunong kang pumasa mula high post, at kayang sumabay sa mabilisang spacing game. At base sa ipinapakita ngayon ni Kai sa Japan V-League, unti-unti niyang naabot ang level na yon. Malaking development ito para sa Gilas. So isipin mo lang ang posibleng frontline combinations kapag fully healthy si Kai, kasama sina AJ Edo at Chinmar Fajardo. May rim protection, may rebounding, may inside scoring at may haba na kayang sumabay sa malalaking koponan ng New Zealand, China at maging Australia. Hindi na basta undersized ang Gilas sa ilalim tulad ng dati. At ang mas delikado rito, mukhang mas mentally tough na ngayon si Kai. Maraming players ang bumabagsak emotionally pagkatapos ng major injury. Pero sa kaso ni Kai, parang lalo pa siyang naging motivated, ramdam sa body language niya na mas focus siya ngayon sa long-term growth kaysa hype. Hindi na siya yung batang prospect na puro potential ang usapan. Isa na siyang tunay na professional player na dumaan sa adversity at natutong bumangon. Kaya habang dahan-dahang bumabalik ang kanyang peak form sa Japan, mas lumalakas din ang paniniwala ng mga fans na hindi pa natin nakikita ang best version ni Kai. At kung magtuloy-tuloy ang kanyang development ngayong 2026, posibleng talagang maging center siya ng bagong era ng Gilas Pilipinas Basketball. Dahil ang dating future star ng Pilipinas, ngayon ay unti-unti nang nagiging tunay na nightmare para sa buong Asia. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.